Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakayin natin ang pagkalap ng datos. Ito ay may kaugnayan sa proyektong panturismo. At shout out tayo mula sa St. Joaquin and Ann kay Salvacion Marquez. Shout out sa iyo. So ngayon ay tatalakayin na natin ang pagkalap ng impormasyon o datos. Pag sinabi nating pagkalap, ito yung pagkolekta, pagkuha, no? Pag sinabi naman nating datos, ito ay tumutukoy sa mga impormasyon o kaalaman. At ito ay may kaugnayan sa proyektong panturismo. Bago kayo gagawa ng isang proyekto, ay dapat mayroon kayong nakuha o nakalap na mga impormasyon. Atin nang simulan. Katulad ng natalakay sa naunang aralin, ang proyektong panturismo ay isang paraan upang maipakita at mailahad ang natatagong ganda ng isang lugar. At bilang dagdag, mahalaga ang gampanin nito upang mapalakas ang turismo sa ating bansa nang sa gayon ay umunlad ang ating ekonomiya at patuloy na magkaroon ng hanap buhay ang mga lokal na mamamayan. Dagdag pa natin, kung kaya't sa pagbuo ng mga proyektong panturismo, kinakailangan na angkop ang mga datos at impormasyon na nakatala dito. Pag sinabi nating nakatala, nakasulat, nakalista doon sa inyong ginawang proyekto. Katanungan, ano-ano ang mahahalagang datos na kinakailangan sa pagbuo ng proyektong panturismo? Maaari ninyong i-komento sa baba at ilagay lamang ang inyong pangalan at para mabasa din natin kung ano ang inyong kasagutan. Maaari ninyong itigil muna ang panonood upang makomento ninyong kasagutan. So mahalagang itanong ninyo sa inyong sarili ito. Mahalaga ang pagkalap ng datos para sa proyektong panturismo upang makapagbigay ng wastong impormasyon sa mga turista, mga bisita, mga banyaga. Sa pamamagitan nito ay nakakuha ng kaalaman ang mga turista tungkol sa lugar na itinatampok sa proyektong panturismo. Yung nakikita doon sa inyong brochure, yung nakikita doon sa inyong flyer, yung nakikita doon sa TV, commercial sa radyo, anong lugar ang inyong tinatampok. Malalaman nila kasi nga may mga impormasyon kayong ibinigay. Mahalagang maging masinop, matyaga, at maging matapat ang mananaliksik sa pangangalap ng datos. Sapagkat sa prosesong ito, nagaganap ang produksyon na magiging batayan ng resulta ng pananaliksik. Sa pagkakalap ninyo ng datos, mahalaga na mayroon din kayong prosesong sinusunod. Hindi lang basta-basta na nabasa mo sa isang artikulo, yun na yun. Dapat marami kayong nababasang mga sources. Kasi pwede mong ikumpara yung nabasa mo kung totoo ba yung ganitong pangyayari, ganitong sinasabi ng tao. Ibig sabihin mahalaga na marami kang nababasang aklat, marami kayong nababasang vlog or nakikitang vlog. At higit sa lahat, bilang isang researcher sa pagkalap ng information, kailangan maging masinop kayo, matyaga. Ibig sabihin hindi dapat kayo napapagod. Dapat marami kayong mga sources na pagkukuhanan ng mga impormasyon at dapat maging matapat. Ibig sabihin sa pagiging matapat, wag kayong maglalagay ng mga impormasyon na hindi totoo. Wag kayong magbibigay ng impormasyon na masasabi nating fake news para lang makakumbinsi kayo. Yung totoo talaga na magkagandahan sa lugar yung ipakita, kung ano talaga yung tunay na magagasto, yun talaga yung isulat. Sunod tayo. Ito yung ilang mga paraan sa pangangalap ng datos. Survey. Kung ilan na ba ang nakapunta sa lugar na to? Ilang porsyento ba? Or lagay natin na 100% sa kanilang naging karanasan sa bawat isang nakapunta doon. Ilan yung porsyento kanilang ibibigay at bakit?
mag-survey kayo kung nagustuhan ba nila. I-check, kung hindi, i-check yung hindi. Diba? So, sa pamamagitan ng survey, makakakuha kayo ng impormasyon kung ang lugar ba na ito ay maganda, no? Kung ang lugar ba na ito ay talagang papatok kung gagawa kayo ng proyektong panturismo. Pangalawa ay ang obserbasyon. Ibig sabihin, ikaw mismo ang pupunta sa lugar. Tingnan mo mismo ang pasilidad, tingnan mo mismo yung tanawin, tingnan mo kung gaano kagaling sa serbisyo yung mga tao na nagtatrabaho doon. Pangatlo ay pakikipanayam. Ito na yung interview, yung pangungusap na yung sagot ng mga tao. Mag-interview ka sa mga lokal na naninirahan na malapit sa pasyalan. Mag-interview ka sa nakapunta sa lugar na yon. So, kapag marami kayong na-interview na, yan ay gagawa ka ng konklusyon kung ano yung mas maraming nakuhang impormasyon, ano yung common sa iyong na-interview. Sana ay marami kayong nakuha sa araw na ito.